Dalawang grupo ng kabataan na nagtalot sa chat, naghabulan at nagsaksakan. Samantala, lalaking hinabol ng patalim sa gitna ng kalsada ng kanyang kaalitan. Paano maiwasan ang ganitong peligro? Nakasalubong na dalawang binatilyo ang isang grupo ng mga kabataan nang bigla sinugod ng grupo ang magkaibigan. Nakatakbo ang isa sa kanila, habang isa ay naabutan ng grupo. Kinuyog siya sa tapat ng isang bahay. Makailang beses siyang sinuntok at tinadyakan. Ang may-ari ng bahay, sinaway ang mga nambubugbog. Mabilis na tumakas sa mga lalaki. Nagtamo ng mga pasa sa katawan ng biktima. Nagsumbong sa pulisya ang ina ng biktima. Sa ngayon, ay hinihintay ng pamilya ng biktima ang imbitasyon ng pulis para formal na magkaharap ang dalawang panig. Tumagi naman magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga indireklamong kabataan. Bukas ang alisto sa panig ng ibang sangkot sa insidente. Kung susuriin ang video, makikita na pinoteksyonan ng binatilyo ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso. Ayon kay June Tolentino ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office, isa raw ito sa pinaka-epektibong depensa sa mga ganitong sitwasyon. Meron po tayong tinatawag na boxer's position na kung saan you have to cover your head, especially, and then your face, ng inyong dalawang braso. Kung hindi ito ginawa ng binatilyo, posible na mas matinding pinsala pa ang kanyang natamo ayon sa eksperto. Sa ilang insidente naman, armado ang mga suspect. Isang lalaki ang humarang sa tricycle na papaliko. Ang lalaki may dalang baril. Noong una, akma niya nga hampasin ng baril ang tricycle driver. Maya-maya pa, bigla na lang siyang nagpaputok ng baril. Bumaba ang angkas ng tricycle habang makailang ulit na sinapak ng lalaki ang tricycle driver. Baging ang dumaang tricycle sa kabilang lane ay pinaputukan ng lalaki. Mabuti na lang at walang tinamaan ng bala sa insidente. Base sa investigasyon ng barangay Patbag, Novaliches, nagalit daw ang lalaki dahil sa mga tricycle na nagka-counterflow sa one-way na kalsada. Nakausap ng aliso ang tricycle driver na unang hinarang ng lalaki. Ay sa kanya, nagka-counterflow raw sila dahil malayong iikutan nila kung hindi sila dadaan doon. Hihina raw ang kanilang kita. Hindi siguro dahilan yun, nasabihin nila na malayo. Siguro, hindi naman magagalit yung mananakay ng tricycle kung kaligtasan naman nila ang kapalit. At dapat maningil lang ng tricycle driver na dapat singilin. Patuloy na hinahanap ang lalaki nagpaputok. Sa Las Piñas City naman, isang siklista ang hinabol ng isang lalaki sa gitna ng daan. Ang umahabol, may dalang patalim. Sinaksak ng lalaki ang siklista habang angkas niya ang kanyang anak. Nawalan ng balanse ang siklista, pero mabilis niyang binuhat palayo ang kanyang anak kahit may tama na siya. Isang pagtatalo na nangyari noong nakaraang taon